magkano dapat ang budget para sa isang disenteng Noche Buena. Sa puntong ito mga kapatid, live via StreamYard ang ating financial guru, Vince Rapisura. Siya po ang President ng Social Enterprise Development Partnership Incorporated. Magandang hapon sa iyo, Vince! Magandang hapon sa iyo, Maricel, at maraming salamat sa imbitasyon para maging bahagi ng practical na tips sa paghawak ng pera ngayong Christmas season bilang inyong financial guro. Actually, Maricel, nasa Madrid ako ngayon at naku, damang-dama ko ang lamig dito ngayon dahil sa holidays. Sorry, pakiulit. Nasaan po kayo ngayon? Nasa Madrid, Spain. Wow! Ang bongga! So, syempre, feel mo ang ham. Dahil nasa Madrid, Yes. napakasarap ng hamon. Oo, correct. Talagang known sila sa kanilang hamon iberico. Pero unfortunately, ako ay pescatarian, so hindi ko Ay, siya na-enjoy. okay. Nako. Pero, Sir Vince, yamang napapag-usapan na po natin itong Noche Buena dahil ilang araw na lang. Magpapasko na. Napaka-importante nitong okasyon na ito sa atin. Ano po muna yung masasabi ninyo dito sa naging pahayag ng Department of Trade and Industry? Nakasya naman yung 500 pesos para sa Noche Buena para sa isang pamilya na may 4 na miyembro. Oo. Actually, alam mo, nung napakinggan ko ngayon, mixed feelings yung naramdaman ko, no? At one end, naintindihan ko yung gustong sabihin ng Department of Trade and Industry, no? Na kasya naman siya talaga. At maraming mga chefs, no? At saka mga influencers ang nagsumubok na mag-prepare ng pang Noche Buena, good for 4, may 3 potahe, nagkasya naman siya, no? At ang natuwa nga ako doon, nung ginawa nila yon ay pumapasok siya dun sa mga rules na binibigay ko. Unang-una, bawal mangutang, 'di ba? Para sa pang-Christmas. At kung 500 pesos nga lang talaga yung budget mo, ay hindi mo kailangang mangutang para magkaroon ng panghanda, ano? At saka yung isa din doon ay sapat lang yung inihanda, walang sobra, walang nasayang, no? Kasi usually sa panahon ng holiday season, Christmas season, sobra-sobra ang ating inihahanda. Kaya yung ating handa ay nasisira lamang, nagiging extra gastos lang May siya, point no? din. So on one hand, naintindihan ko yung DTI sa inilabas niyang ganyan. Pero sa kabilang banda naman ay, syempre, ang panahon kasi ng ating selebrasyon, hindi lang ng ating pamilya, no, kundi ng ating pananampalataya itong Christmas season. Kaya ayaw nating magtipid at mas gusto natin na madama yung kasiyahan sa pamamagitan ng paghahanda ng mas mararangyang pagkain, no? Mga pagkain na hindi natin karaniwang kinakain pang araw-araw. At diyan na nagkakaroon ng challenge doon sa 500 pesos na budget, ano? Pero kung ako sa inyo ay let's go in the middle. Pwede naman natin 'yan na i-enjoy pa rin, no, sa mababang halaga na hindi na sasakripisyo yung ating pagbabudget. Kasi alam mo Maricel, ang rule ko, no, sa holiday season na ito, no, ay maging masaya buong taon, hindi lang tuwing Pasko at bagong taon, 'di ba? Oo. Kasi Magandang point napakahalaga nun naman eh. yun. Minsan nakakalimutan na natin, nag-overspend tayo during the Christmas holidays, pero mayroon pa tayong mga mas mahalagang pang-araw-araw na mga pangangailangan before and after the Christmas holidays. Pero kasi syempre, Sir Vince, hindi mo rin may iwasan na may mga Pilipino na nainsulto dahil nga dito sa Mm-hmm. pahayag na ito, considering dun sa mga nangyayari sa bayan natin, hindi ba, yung mga issues ng Yes. corruption. Kaya hindi ko rin naman sila masisisi. Pero bilang Mm-hmm. financial guru, ano po ba yung nakikita nyo na dapat na maging mindset o kaisipan ng mga Pilipino following itong naging pahayag ng DTI? Paano ba nila dapat i-interpret ito? Yes, oo. So yung binigay naman ng DTI, para sa tingin ko din lang ha, ito ay binigay ng DTI para sa nakararaming Pilipino na, kung titignan natin Maricel, ano, minimum wage earners pababa, that comprises about mga 60 to 65% of our population. At yung 500 piso na yan ay sa totoo lang ay malaking amount na yan
no, para makapaghanda tayo for one meal, no? Yun yung sinasabi. Kasi actually nung nilabas ko nga rin ito sa social media pages ko, no, at ang may mga ibang nagko-comment na sa totoo lang ako, Sir Vince, wala kaming budget, itutulong na lang namin yan kasi wala naman talaga kaming pang Noche Buena o kaya pang medianoche, no? So, doon sa mga nakakaangat, no, magpasalamat tayo. I think this is also a time for Thanksgiving na kaya nating mag-spend, no, for this one. Pero sa totoo lang, tayo din ay shout out sa mga corrupt na contractors at mga politiko natin, ano. Sana mangibabaw po ang kabutihan ninyo at ibalik ang mga ninakaw. Kasi kahit ano pong pagpaplano at pagtitipid ang gagawin ng karaniwang Pilipino, mahirap pa rin kung kami pa rin ay parating niloloko. So yan po talaga ang magandang Christmas gift sana ninyo sa amin. Ano? Amen. Naku, masakit talagang maloko. Lalo na, di ba, yung mga pinagkatiwalaan nating opisyal ng gobyerno, binoto-boto natin tapos niloloko lang tayo. Pero Sir Vince, paano ba dapat natin ilalarawan o i-describe kung ano yung tinatawag natin na isang disenteng Noche Buena? Paano ba ang disenteng Noche Buena para sa ating mga Pilipino? Oo. So ano yan, no? Kanya-kanya kasi yan, no? Iba-iba sa bawat pamilya, no? For example, no, para sa akin, ang isang disenteng meal ay yung pag natapos nating kainin ay tayo ay satisfied, ibig sabihin tayo ay nasiyahan at nabusog, no? Kasi yung iba-iba yan eh, no? Marami mga, sa totoo lang, yung iba nga, ang sabi, nako, kulang na kulang yung 500 pesos na yan kasi sa iinumin pa lang, sa alak daw, kulang na, di ba? So, iba-iba eh, no? Yung pagtitignan natin. Yung iba naman, ay mas gusto nila mga mamahaling hamon. For example, yung iba naman ay gusto nila ng fruit salad o kung ano man. Kung ano man yung pipiliin ninyo, I think ang mahalaga dyan na titignan natin, tayo ay masaya, satisfied, at saka tayo ay mabubusog. At idadagdag ko na rin, sana walang nasasayang. Kasi sa totoo lang, yun yung nangyayari, no? Maraming nasasayang na pagkain during the holiday season. Kailan ba tayo dapat magsimulang magplano ng ihahanda natin for Noche Buena? How soon tayo dapat magplano? Kasi iniisip ko, may mga LGU for example na nagbibigay ng mga free ingredients pang Noche Buena. Kaya lang parang wala namang assurance kung kailan nila iaabot o kung talaga may iaabot sila para doon sa mga residente. So iniisip ko, paano dapat yung maging konsiderasyon para maplano mo, ano ba yung mga dapat kong bilhin? Yes, oo. So, yung pagpaplano para sa celebrations ng holiday season, ano, ito ay nagsisimula sa simula ng taon. Kasi at the end of the year, usually itong Christmas season natin, di ba? So para sa akin, ang budget mo na maximum na iyong gagastusin, ano, para sa iyong celebrations ay kalahating buwang sweldo. Sa akin, maximum na yan. Tapos, usually, ito ay nanggagaling para sa akin, no? Kasi kung meron tayong bonus, 13th month pay, o kaya mga performance bonus natin, ang gagawin mo lang doon ay yung kalahati, i-enjoy mo, tapos yung kalahati ay i-save at i-invest mo, no? Hindi maganda na yung Christmas bonus at saka yung performance bonus mo, 13th month pay mo, ay uubusin mo lahat ng this holiday season, no? Kasi na hindi ka nakaka-take advantage doon sa pag-save at pag-i-invest, sa paghandaan yung future, no? Pero kailangan din na i-enjoy mo siya para ganahan ka pa rin na magtrabaho sa susunod na taon. So, yun yung aking general rule, no? Ngayon, kung wala ka namang Christmas bonus, wala kang 13th month pay kasi ikaw ay self-employed, mga nano enterprises kung tawagin natin, no, yung mga may sariling negosyo katulad ng nagsasari-sari store o kaya nagtitinda ng banana Q, ng taho. Well, ang gagawin talaga natin dyan ay umpisa pa lang ng taon ay pag-iipunan na natin yung paghahanda natin during the holiday season, no? Pero marami pang mga paraan dyan kung paano tayo makakatipid. For example, kung tayo ay maghahanda, pwede naman tayo humanap ng mga kapalit o alternatibo, Maricel, ano? Ang paborito kong ibinibigay na example dyan ay, for example, kung ikaw ay maghahanda ng apple pie a la mode, no? Apple pie na may ice cream. Yes. Aba, edi palitan mo yung apple pie ng turon, di ba? Mas masarap yun. Pwede.
Mas Oo, 'di mura ba? pa. Turon ang labas niya. Oo nga Tapos naman. yung mga ingredients din, for example, kung ito naman ay mga generic lamang katulad ng say asin, asukal, ganyan, hindi mo na kailangang bumili ng branded na mga ingredients para diyan. Pwede ka namang bumili ng unbranded na mga ingredients. At saka syempre, i-take advantage din natin ang mga in-season at local na ingredients kasi yan usually yung mas mura ang halaga. Oo nga ano, bakit ka naman bibili ng mangga ngayon kung hindi napapanahon? Mas mahal Oo, siya. oo. Hanap ka kung ano yung Yun. napapanahon pag Pasko. Pero yung sinasabi po ninyo kanina na dapat simula pa lang na taon, pinag-iipunan na. So mas maigi Mhm. kung halimbawa may nakareserba na silang let's say envelope, alkansya, Mhm. or Mhm. separate bank account na yun na yung pwede nilang hulugan monthly. Oo. No, na Oo. pwede nilang Yes. gamitin for Alam mo, December. oo. Ang pinapagawa ko diyan, usually kasi usong-uso naman na ngayon talaga ang mga mobile wallets at saka online Yes, banking, 'no? yes. Lalong-lalo na dito sa urban areas. Yan na yung standard, 'no? Kakaunti na yung gumagamit ng cash. So, ang gagawin mo lang ay mag-open ka ng account, 'no? Doon sa isang account na hindi mo masyadong nakikita, tapos Mhm. buksan mo na lang siya at the end of the year. Tapos ang gagawin mo, kunwari, ikaw ay sumusweldo sa isang bangko, pwede mong i-set up automatically na a certain percentage of that. Sa akin, 5% of your salary para sa mga celebrations mo. Pwede mong i-set aside 'yan. So kung wari sumusweldo ka ng 20,000 pesos, 1,000 pesos automatic ay nag-fund transfer na siya from your bank account papunta doon sa separate na bank account. So pwedeng mobile wallet 'yan or a separate bank account. Ang susi dito ay ang gagawin mo siyang automatic, no? Hindi yung every time na susweldo ka o may kita ka, pinag-iisipan mong mag-iipon ka. Kasi kung gagawin mo yon, Maricel, what Mhm. psychology says is mahihirapan kang mag-isip kasi nagkakaroon ka ng analysis paralysis parate at parati kang magkakaroon ng mag-iipon ba ako ngayon o hindi? Ay, parang meron akong kailangang gastusin na gagawin na mas importante. Pero if you make a decision immediately at gagawin mong scheduled, no, yung pag-transfer na hindi mo na gagawin every month, ipoprogram mo na siya doon sa account mo, mas epektibong paraan ito na makakapag-ipon ka. Oh, pero kanina balikan ko lang po yung nabanggit ninyo na ang napapansin natin sa mga Pilipino, hilig kasi nating maghanda ng pagkadami-dami pagka Pasko tapos ang dami namang sobra lalagay natin sa ref, yung Mm, iba nasasayang. Bukod po dito mm, sa nabanggit yung ito, ano pa yung mm. napansin ninyo na madalas na pagkakamali ng Pilipino tuwing merong ganitong klase ng handaan, Noche Buena, Medianoche, Yes. tapos Mm. pagsisisihan, di pa rin tayo nadala-dala. Yes. Alam mo, yung sa akin din ay yung no, tuwing New Year, yung paghahanda ng 12 o 13 klase ng prutas ba Prutas, yan? oh. Na ang dami-daming Hala, guilty binibili ako at dun, kahit naglalagay din ako nun. oo. So, meron kasing mga ganyan kasi pamahiin yung ganyan, isa siyang pamahiin na ginagawa. Tapos ang ending, dahil nga kinokompleto mo yung mga bilog-bilog na yan na mga prutas, napapabili ka ng mga mahal na prutas na hindi season, tapos minsan Mhm. napaparami din ay nabubulok, na nasasayang, no? Right, So, right. sa akin mas mahalaga yung busilak na puso at mabuting gawa kaysa sa mga pamahiin na mga ganyan, ano? Ang pwede rin Oh. natin gawin din ay pwede tayong gumawa ng sabayang pagbili or bulk buying, no? Ako nakikita ko to sa mga communities, lalong-lalo na sa mga urban poor communities, um, yung mga, kunwari, kailangan natin lahat ng hamon, okay? Mhm, So, ang mhm. ginagawa nila, okay, instead na tayo ay bibili ng isa-isang kilo, kakanvas natin, ilang pamilya tayo, let's say 10 or 15 families tayo na may kailangan na ganyan, bibili tayo in bulk para tayo ay makakakuha ng discount. So, yan yung community bulk Hmm. buying, yung tawag na nakikita ko dyan. No? Nakikita ko yan, mga bumibili ng mga spaghetti o kaya yung mga tomato sauce. Kasi Yes. kapag in bulk mo yan sila na bibiliin, may discount kang makukuha. Tama, Ang isang tip no? ko rin ay kapag ikaw ay pupunta at mag-grocery, no, sa mga Oo. supermarkets, bago ka pumunta sa mga regular aisles, usually meron yang aisle
na nandiyan nakatambak yung mga may discounts o yung mga naka-sale, ano? Naka-sale. Usually, usually ito yung mga mag-e-expire na in 1 month or 2 months. Nako, i-take advantage nyo yan kasi okay pa rin ang quality niyan. Tama naman, hindi pa kasi expired. Abot ka pa, Mm, lulutuin mo naman din agad. correct. Hindi Oo. ba? Oo nga naman. Pero yung iniisip ko kasi yung fruits, ako kasi talaga mahilig ako sa fruits. Pwede naman siguro pa isa-isang piraso lang kasi yung bilhin nyo. Huwag naman kasing masyadong madami. Meron kasi talaga yung iba mahal. Pero kasi ano rin yung mga kakaibang fruits, ano ko yan, Mhm. bisyo ko yan. Binibili ko siya, yung mga bihira kong nakakain, binibili ko talaga pag holiday. Pero mga pa isa-isang piraso lang para hindi Yes. masira. Hindi Oo. ba? Pero, Actually, ito nga yung precisely yung sinasabi natin, Maricel, ano, na gusto mo kasing maging special yung araw na ito at mm. memorable, ano, kaya ginagawa mo yan. Pero so tama yung ginagawa mo na okay, paghahandaan ko ito, pero hindi pa rin yung mag-splurge na tinatawag o yung Yes. aksaya, no? O yung ubos Mm. biyaya. Yan pala Mm. yung tawag nila. Mm. O kaya pwede rin nilang gawing fruit salad after. Pero Sir Correct. Vince, base sa observations mo, saan ba mas logical na mamili? Sa wet market ba o sa supermarket? Mhm. Saan mas makakatipid or pareho lang ba yan? Actually, sa observation ko, ano, may mga bagay na mura sa wet market at may mga bagay na mura naman sa mga supermarkets, no? Kasi sa mga supermarkets, usually, may mga nagse-sale nga ng mga items na hindi mo karaniwang nakikita sa mga wet markets, no? Mm. So, actually, may clue na yan eh. Yung mga wet market, so that's usually mga basa or fresh goods. Yes. Mas mura doon at usually mas maganda yung quality, no? Para sa Mm. akin, mga gulay, mga karne, ganyan ano. Hindi Mm. kasi frozen eh, mas fresh no Yes. doon sa wet market. Usually makikita mo pa nga talaga na doon pa talaga sa harap mo chinachop no China-chop-chop. from the big Oo. chunk no ng animal. So doon. Pero pag mga dry goods naman ay usually sa supermarkets natin yan nakukuha. At nakikita din natin na mas maraming promotions ang mga consumer goods sa Mm. mga supermarkets, sa mga dry goods compared sa wet market, no? So, paano mo Mm. 'yan ngayon gagawin kung paano mo malalaman no kung saan yung may mura? Nako, Mm. lahat naman po ay online na ngayon, ano? 'Di Yes. ba usually sa wet market naka-publish na rin yung mga wet markets magkano yung mga selling price nila. Tapos doon naman sa supermarket din naka-publish. So, pwede mong gawin yung research mo beforehand para meron kang listahan ano yung bibilhin mo sa wet market, ano yung bibilhin mo naman doon sa supermarket. Pero syempre kapag ganitong panahon, hindi lang yung pang Noche Buena yung binibili natin, pati yung mga pangregalo. Magkano ba Mhm. yung ideal na nakikita natin na pwede nating i-allot, especially para do sa mga inaanak natin, na kumbaga hindi naman tayo waldas, but at the same time, Mhm. hindi naman ang sakit sa puso at ang sakit sa bulsa. Right, oo. Alam mo, Maricel, ano, ang mas itinuturo ko nga dito sa gift giving ay doon tayo sa mga non-financial gift ideas, ano? Oo. Kasi sa totoo lang, sa pagbibigay, no, sa pagbibigay ng atin, no, maraming paraan para ipakita yung ating pagmamahal. Meron tayong tinatawag na 5 love languages eh. So Mm-mm. words of affirmation, acts of service, quality time, physical touch. Pang-5 lang yung receiving gifts na physical ano na Yes. materials no. So for example ako no, ako ay I like words of affirmation. So Mm. that means so sa akin naman kapag yung mga mga pamangkin ko for example would Mm-mm. call me no Mm-mm. at yun mag-spend sila ng time sa akin, that's quality time also. Mas Yes. na-appreciate ko yon kaysa sa ibilhan nila ako ng kung ano-ano man no. So Oo. ang tinuturo lalo na sa mga bata ano, yung mga inaanak nga yung sinabi mo kanina no. Pwede natin silang turuan na sila ay gumawa ng arts and crafts for example at yun yung pang reregalo nila. Alam mo ang patok na nakita ko yung Mm. na ginawa namin last year, yung mga pamangkin ko pina-record namin ng kanilang talent sa video Ay, at yun wow. yung ipinadalang gift sa kanilang lolo at lola. O di ba? Ay, ang sweet. Oo, mas okay yun. Tapos ako naman, for example, yung mga kapatid ko kasi, may mga anak sila, no?
alam ko hindi sila nakakapag-date na mga mag-asawa usually. So sabi ko, oh sige, for this day, meron kayong free yayo service, care of me. Ako mag-aalaga ng mga bata para meron kayong alone time. 'Di ba? Oo nga These are naman. also gifts na hindi Oo. mo kinakailangang gumastos. So at yun yung mas gusto kong Right. i-nurture natin kaysa sa ipagbibigay ng aginaldo, at alam nyo, mas naaalala ito kaysa doon sa pera or gift na ibinibigay. Tama kasi emosyon eh, no? Yung kasama Mm. doon sa gift, nandiyan yung care. May point nga naman. Oo. Kailangan lang nating maging creative. Yes. May Oo. isa pa, Maricel, no? Ito Yes. naalala ko lang. Kasi ito naman sa US, usong-uso, no? Mm-mm. Nagre-recycle sila ng gift, no? Ang tawag nila ay re-gift. Yes, Kapag yes. meron silang natanggap na gift, tapos hindi naman nila, parang siguro na doble na yon o kaya hindi talaga nila magagamit. At itong gift naman ay gift na ito sa tingin nila magagamit ng kaibigan nila or ng kung sino man. Mm-mm. Nire-regift nila yon. Ay, Mm. ginagawa ko din yan. Kasi nangihinayang ako dun sa gift. Di ba sometimes Oo. kasi, minsan nadodoble yung bigay sa'yo, ang dami mo ng ganun, hindi mo na magagamit. Na-appreciate mo naman Mm. yung nagre-regalo, kaya lang sayang naman kung mas Mhm. mapapakinabangan ng iba. Pero may tanong Yeah. din ako dyan, kailan mo ba Mhm. malalaman kung mas maiging i-regift mo na lang yon o mas maiging Mhm. i-keep mo siya? Kasi iniisip ko, yung iba kasi ang thinking nila, nako, nakatanggap ako ng ganitong klase ng appliance, baka mamaya magamit ko pa siya in the future. Tapos hindi na nila Mm. namamalayan, huy, nabulok na yan dyan. Meron ba tayong Totoo. ganon, yung ideal period na, oy, tagal nang nakatago sa'yo, pamigay mo na yan? Mhm. Oo. Ako sa totoo lang at ritual ko din ito na ginagawa hindi lang sa mga gifts 'no. Every year tinitignan ko kung ano sa mga gamit ko ang hindi ko nagalaw within 1 year. Ibig Mm. sabihin niyan, kung hindi ko nagamit within 1 year, malamang hindi ko kailangan. Kaya Yeah. yun ay nilalagay ko sa box at binibigay ko sa mga charitable institutions kaya sa simbahan At tama ka, Right. may mas maraming taong magbe-benefit sa mga hindi mo kinakailangan at nakakabawas 'yan doon sa mga abubot mo sa bahay. At Mm. ako, meron akong paniniwala, Maricel, na kapag ikaw ay nagbibigay, you make space of more things and more blessings to come into your life. Amen. Yes, totoo. I agree. Pero syempre Oo. sa mga ganitong panahon, ang dami ring mga money traps, 'di ba? Mhm. Lalo na Mhm. para dun sa mga katulad ko na ang hilig tumambay sa mga online market kapag walang ginagawa o may hinihintay. Nako, Aha. masyadong risky. So paano tayo magiging careful pagdating diyan? Oo. So, unang-una 'no, sa mga, sa pagtatambay mo, for example, Maricel Oo. magdala ka lang ng eksaktong cash para meron kang limit na, "Oh, hanggang dito lang talaga." Iwanan mo yung credit card mo, iwanan mo yung ATM sa bahay para siguradong, hindi ka magse-splurge Mm. At, kung ikaw din ang nagsho-shopping, para sa akin mas maganda na kumain ka muna bago ka mamili kasi psychology din 'yan, nagsasabi kapag Mm. ikaw ay gutom, mas ikaw ay napapabili ng mga hindi mo kinakailangan. Pero para sa akin, Oh, ang pinakaimportante talaga diyan ay gumawa ka ng listahan mo 'no. Pag meron ka ng nabili, online man 'yan or sa physical store, mm. lumabas ka na sa physical store or i-uninstall mo na yung app na 'yan para hindi ka nate-tempt 'no. Tama, Tapos oo. i-install mo na lang ulit siya kapag may bibilhin ka na ulit. Ay, oo nga, magandang idea yon. Parang nga nangyari sa akin, nag-uninstall ako ng isang online na market, Mhm. pero iniwan ko yung Mhm. isa. So, Ah, pero meron pa rin akong chine-check. Bad pala yun, oo. ano? At saka meron pa pala, di ba kasi Mhm. nauuso ngayon yung, for example, yung sa mga TikTok shop. How will you Okey. identify kung saan ka dapat bibili at saan hindi? Kasi ang dami kong naririnig na, naku, nabudol ako. Bibili ng ganito Yes. dapat na pang-gift dun sa inaanak ko, ang dumating ganito. Mali. Mhm, mm. Actually, marami talagang, ganyan and para sa akin hit or miss talaga siya, Oo, 'no. oo. Ang, pinakaepektibo na nakita ko ay 'wag ikaw yung unang bibili.
tumingin ka Mm. muna doon sa mga kakilala mo kung saan sila nakabili ng gusto mong bilhin, ano? So word of mouth 'yan. Kasi usually, kapag ikaw yung mauunang bibili at wala pang nakaka-try niyan, so ikaw yung mag-a-absorb ng risk, no, kung okay ba 'yan or hindi. So sa akin talaga, mas maganda na i-validate mo yung source sa mga taong nakabili na. So usually, ise-send na lang nila yung link sa'yo para masigurong doon sa same seller ka makakabili. Ah. Unfortunately, yan lang yung aking maia-advise ngayon, ano, kasi totoo yan, ang dami-dami talagang mga naglalabasang mga fake items, mga Mm. ipinapangakong produkto na pag 'Di ba? dumating ay hindi naman yun yung produktong dumarating. Kaya kailangan talaga tayong mag-ingat diyan. Na of course, kasama pa rin po natin ang ating financial guru na si Vince Rapisura. Sir Vince, babasahin ko yung mga questions ha dito sa ating Okay. social media page. May mga tanong para sa iyo. Etong si Mike Santos, napag-usapan na natin kanina yung tanong niya pero ulitin natin, baka po may maidagdag kayo. Sa panahon ngayon, magkano po ba ang practical na aginaldo sa mga inaanak? Dapat ba na pera o material things na lang ang ibigay? Mhm. So para sa akin, yun nga, yung mga sinabi ko kanina, mga non-financial gifts, yung ibigay natin sa kanila. No? For example, ako, yung sa mga inaanak ko, ang ginagawa ko sa kanila ay spend time with them, tinuturuan ko sila ng bagong skill o kaya nagso-storytelling kami. Ano? At yun nga, nakikipaglaro ako sa kanila, mas natatandaan nila yun kaysa bibigyan mo sila ng laruan. Kasi at the end of the day, ang maiiwan sa kanila ay yung memory that they spent the time with you rather than yung memory noong cash o kaya noong toy na binigay mo sa kanila. Tama naman 'no, na-e-enjoy yung company, mas minamahal ka pa nila, 'di ba? Mm. O eto naman, Sir Vince, galing kay Ronald Del Rosario. Yung nanay ko, nangungutang pa para may panghanda kami. Nung bata ako, okay lang. Pero now na-realize ko, parang mali. Ano po ba ang dapat kong sabihin sa kanya? Yes. So, alam mo usually, yung mga magulang naman natin ano ay yung pangungutang nila yan para sa paghahanda, it's coming from a very good place naman. No? Gusto lang nila na maging memorable at maging yung celebration natin ay maging masaya, no? So, kung sa atin manggagaling at i-assure natin si nanay na, Nay, ang simpleng handa naman ay okay na sa atin kasi ang mahalaga ay tayo ay nagsasalo-salo at magkakasama kaysa sa kung ano yung pinagsasaluhan natin. Kung i-assure natin sila doon and we set the example, ay I think maiiwasan na yung pangungutang na yan, ano? At ngayon din, for example, na malaki na kayo, baka naman po pwede na mag-contribute ka na kasi sa nanay mo, di ba? Para Ayun, hindi siya lahat mm. yung cargo sa medianoche at saka sa Noche Buena. Baka naman kasi nape-pressure si nanay, hindi niyo pa kasi tinutulungan. Tulong din kayo. Kayo rin naman ang Yes. kakain. O, eto naman po Mhm. galing kay Myla de la Cruz. Sabi ni Myla, na-approve ako sa credit card this holiday season. First credit card ko po. Pengi naman pong tips, Sir Vince. Okay. So ang pinaka-rule ko diyan, Maricel, ay do not kaskas if you cannot pay in cash. Oh, Yan. di Ganda ba? yun, ha? Ang ibig sabihin niyan, yung kasing credit card natin ay ito ay hindi magandang source ng utang. Hindi dapat natin actually ginagamit ang credit card para mangutang. Ang Mm-mm. credit card ay nandyan para magkaroon tayo ng convenient way to pay. That Mm-mm. means mas secure yung payment natin at kapag ito ay ginamit natin, siguraduhin nyo na mayroon kayong cash sa inyong bangko na at the end of the statement period, mababayaran mo ng buo yung Mm. iyong credit card. That means, dapat yung credit card balance mo every time na darating yung statement of account mo ay i-zero out mo siya. No? Mm-mm. Kasi kung hindi mo gagawin yon na ma-zero out, matcha-charge ka ng napakataas na interest rate at Alright. hindi ito efficient way no na paggamit ng pera. Oo nga, baka mabaon pa sa utang. Hindi niya Mhm. namamalayan kasi swipe lang ng swipe. Eto naman po galing kay Jose Valentino. Sabi niya, Sir Vince, ano po kaya ang patok na negosyo o investment sa darating na 2026? I tried food stall this year pero parang di pumatok.
Yes, oo. Doon muna tayo sa investment, ano. Ako doon sa investment ang lagi kong default ay ang mga 100% secured ng government na nagbibigay ng mataas na return sa atin, no? At ito ay tatlo. Pag-ibig MP2, Mm. ang ating SSS, My Pension Booster, at saka ang mga retail treasury bonds ng government natin. So I think these are all very safe investments na sigurado tayong hindi mababawasan yung pera natin at yung returns ay maayos, no, decent or modest. Para naman sa mga pagnenegosyo, sa akin ang magandang negosyong itatayo ay yung may pangangailangan ang merkado. So Mm. unfortunately wala akong formula na wala akong masasabi sa iyo na ito yung patok, ano. Ang gagawin mo kasi dapat talaga diyan ay gagawa ka ng market research. Ano ba yung mga pangangailangan o mga kagustuhan ng market ng gusto mong iserve? Meron bang gap diyan sa market na yan? At yun yung ide-deliver mo, no? Pero one thing sa akin na advice para din siguradong pumatok ang iyong negosyo, siguraduhin mong yung negosyo mo ay kakaiba, no? Huwag tayong gaya-gaya. For Mm. example, may nagtayo ng lechon manok dito, abay, magtatayo ka rin ng lechon manok o kaya another branch ng lechon manok, no? So nagiging competitors lang tayo lahat. Mm. Ang gagawin natin, mag-isip tayo, ano yung mga pupwedeng complementary products or services doon sa pumapatok na business na yan, no? So for example, baka yung lechon manok ay tabihan mo ng ang binibenta mo ay ang ibenta mo kanin. Tingin ko papatok 'yan kasi usually yung mga bumibili ng lechon manok hindi nakapagluto sa bahay 'yan at kung sila ay gutom na, gusto nila makakain na agad. Eh Oo usually nga, walang no? kanin sa bahay. So kanin, complementary product o kaya mga inumin, no? Yun yung Oo. i-benta natin para hindi tayo nagko-compete at in the end, nagkakaroon ng saturation in the market tapos nagko-close both businesses. So, ibig sabihin, hindi ba ganun ka-advisable yung, for example, yung magpa-franchise ka ng mga Mm. business? Kasi uso yan, di ba, nagpapa-franchise expo pa sila? Right, oo. Actually, yung franchise, okay naman yan, ano? Pero babalik ulit tayo doon sa sinabi ko nga, no? Kailangan talaga natin gumawa ng market research. For Mm-mm. example, ang franchise na papasukin mo ay yung mga French fries, no? Mm-mm. And doon sa market, tatlong French fries stalls Dami na mong yung kalaban. nandun. Hindi pa rin siya mag-work, no? So, kailangan tignan mo, ano yung hindi pa na-offer diyan sa lugar ninyo na sa tingin mo ay papatok doon sa market. At mag-uumpisa ka niyan talaga sa paggawa ng market research. Magtatanong-tanong ka, no? Ano ba yung mga pangangailangan o kagustuhan ng mga nasa paligid mo na hindi na-deliver ng mga tindahan diyan. Pwede. Market research talaga is the key, no? Halimbawa, nakakita ka ng clinic ng dentista. Sa tabi nun, Hmm. tayo ka ng ice cream. Para pag binunutan ng ngipin, oh, malamig. Oh, magandang idea yun ah. Magawa ko nga yun. Correct, correct. Pero Oo. ito, Sir Vin, sabi naman ni Shirley Heronimo, sabi niya, gusto ko po sanang makahinga na mula sa mga utang. Hindi ko po talaga Mhm. nababayaran. Ano po ba ang Mhm. practical na sistema sa pagbayad ng utang? Oo. So, sa pagbabayad ng utang, ano, ang unang-una mong gagawin ay huwag nang dagdagan ang utang. Kasi ang Mm. iba, ginagawa ding solusyon, parang ginagawa, ang pambayad sa utang ay utang din. O talagang mababaon ka sa utang sa ganyan. So, itigil na, huwag nang dagdagan. That's the first thing that you need to do. Pangalawa, ilista mo lahat ng iyong mga pinagkakautangan para malaman mo kung magkano ba talaga yan. Ano? And then kausapin mo yung mga pinagkakautangan mo na hanggang dito na lang talaga yung kaya kong bayaran. Kung ipagpapatuloy mo pa rin yung mataas na interest na ginagawa mo sa akin, aba ay mamamatay na ako, ay may utang pa rin ako sa iyo. So, makiusap ka sa kanila at talagang lagyan ng tuldok, no, hanggang magkano lang talaga yung kakayanin mong ibayad sa kanila para matapos yung iyong utang, ano? At ang sasabihin mo sa kanila ay palayain ka, no, Mm, sa utang. At ito mm. yung way para makabayad. So hindi mo sinasabi na hindi mo babayaran, pero lagyan natin ng limit hanggang magkano kung ang ating babayaran sa kanila, no? And then
yung sa pagbabayad din ng utang, ang pinaka-practical din diyan ay kung babayaran natin yung may pinakamataas na pinakamataas na pinakamadaling matapos muna, no? Kung maliit na amount man 'yan, ang kukunin mo, ang babayaran mo muna yung pinakamaliit na amount. Bakit? Mm. Kasi sa psychology din ito, no? Mathematically, ang isipin mo yung higher interest sana yung una mong babayaran para Mm. matapos na. Dahil malaki yung gastos doon. Pero psychologically, ang nangyayari, mas madali kung marami kang utang, unahin mo yung pinakamabilis matapos, yung pinakamaliit na amount. Aha. Because in that way, magkakaroon ka ng sense of accomplishment at yung brain down natin, ma-activate yung kanyang reward system na, uy, may maganda akong nagawa sa pagbabayad ng utang. And Ah, that will push you to finish all of your loans, no? ganda nun So, yun Mhm. yung gagawin natin. Pero yun talaga, para sa akin ay makipag-negotiate tayo sa mga lenders natin para ma-ease yung terms and conditions. Huwag na sanang lagyan ng penalties at saka mga napakataas na mga interest rate na pinapatong sa atin. Nako. On that note, maraming maraming salamat po sa inyong oras. Mr. Vince Rapisura, isa pong financial expert at president po ng Social Enterprise Development Partnership Incorporated. Thank you, Sir Vince. Sa uulitin. Maraming salamat. Happy holidays! Happy holidays.